Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang. Layunin lamang nito na magbigay ng aliw, takot, at pagninilay sa mga nakikinig o mambabasa. Wala itong intensyon na siraan ang anumang tao, relihiyon, paniniwala, o kultura. Sa isang liblib ngunit maunlad na baryo sa kabundukan ng Kabisayaan, kilala ang isang matandang kapitan na si Don Agustin. Halos kalahating siglo na siyang namumuno sa kanilang komunidad at dahil sa kanyang katapangan at pagiging bukas palad, iginagalang siya ng lahat ng tao. Malapit na ang kanyang ikapitong dekadang kaarawan, kaya't pinaghandaan ito ng buong baryo na parang pista. Hindi lamang ito isang simpleng selebrasyon, kundi isang okasyon na magsisilbing pasasalamat sa kanyang mahabang buhay at pamumuno. Mula pa lang sa unang linggo bago ang kaarawan, abala na ang lahat. Ang mga kababaihan ay nagtutulungan sa pagluluto, may mga nagkakatay ng baboy at baka, may gumagawa ng puto, kakanin, at mga espesyal na ulam tulad ng kaldereta at afritada. Ang mga kalalakihan na may abala sa pagtayo ng malaking entablado sa gitna ng plaza kung saan tutugtog ang banda at sasayaw ang mga kabataan. Sa paligid, makikita ang makukulay na banderitas na nakasabit mula puno hanggang bubungan ng mga bahay, kumikislap sa ilalim ng araw. Habang abala ang lahat sa paghahanda, hindi rin maiwasan ng ilan sa matatandang babae na mag-usap-usap sa ilalim ng punong santol malapit sa plaza. Alam ninyo, wika ni Lola Mercedes habang pinupunasan ang pawis sa noo, sabi ng matatanda, kapag may malaking pagtitipon tulad nito, lalo na't may kainan at kasayahan, maaaring maakit ang mga nilalang na hindi natin nakikita, mga aswang. Napaigtad si Aling Tasing na katabi niya. Naku! Sana'y huwag namang totoo, Lola. Baka natatakot lang kayo. Ngunit sinang-ayunan sila ni Mang Isko, isang matandang magsasaka, may mga alamat talagang ganyan. Kapag malakas ang enerhiya ng kasayahan, parang nagsisilbing tawag iyon sa mga nilalang na gutom sa laman at dugo. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, hindi nagpatinag ang mga tao. Para sa kanila, walang sinuman, kahit paaswang, ang makakapigil sa engranding kasayahang ito. Samantala, sa malaking bahay ni Kapitan na yari sa matitibay na kahoy at bato, mas lalo pang ramdam ang kasayahan. Naroon ang kanyang mga anak, apo, at ilang kamag-anak mula sa bayan. Ama, ani ng panganay niyang anak na si Victor, siguradong magiging pinakamalaking pagtitipon ito sa kasaysayan ng ating baryo. Darating pa raw ang mga panauhin mula sa karatig na bayan. Ngumiti lamang si Kapitan at sumagot, hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko, kundi para sa inyo at sa buong komunidad. Sa mahabang taon ko sa serbisyo, gusto kong magpasalamat sa Diyos at sa mga tao. Subalit sa kabilang dako ng baryo, may ilang batang naglalaro sa ilog ang biglang nakakita ng kakaibang nilalang sa malayo. Isang matangkad na tao, balingkinitan, maputla ang balat, at tila nagmamasid mula sa kakahuyan. Nang sila ilapitan, biglang naglaho ang anino na parang sumama sa hampas ng hangin. Kinabahan ang mga bata at nagtakbuhan pa uwi. Ngunit nang ikwento nila ito sa kanilang mga magulang, hindi sila pinaniwalaan. Imahinasyon lang iyan, mga anak. Siguro'y napagod kayo sa kakaligo at kakahabol sa tubig, sabi ng kanilang ina. Lumipas ang mga araw at dumating ang pinakahihintay na araw ng selebrasyon. Mula umaga pa lamang, dagsa na ang mga bisita. May mga dinalang regalo, alak, manok, bigas, at iba pang alay para sa pamilya ni Kapitan. Ang mga musikero ay tumugtog ng masiglang awitin at ang mga bata na may naglaro ng palusebo at tumbang preso. Lahat ay abala at masaya. Ngunit hindi pa man sumasapit ang hapon, may dumating na kakaibang grupo ng panauhin. 4 silang lalaki at 3 babae, lahat nakadamit ng magagara, ngunit may kakaibang presensya. Mapuputla ang kanilang mukha, malamlam ang mga mata, at ang iba'y tila hirap mumiti. Lumapit sila sa pamilya ni Kapitan at nagpakilalang mga bisita mula sa kalapit na probinsya. Narinig po namin ang tungkol sa inyong selebrasyon, Kapitan, wika ng isa sa kanila, at hindi namin pinalampas ang pagkakataon na makiisa sa inyong kasayahan. Bagamat magalang at mabait ang tindig ng mga estranghero, may ilan sa mga taga-baryo ang hindi mapakali. Lalo na't ang isa sa mga bata ay napansin na kakaiba ang paraan ng pagkain nila ng litson, tila mas interesado sila sa dugong sumisirit mula sa karne, kaysa sa mismong laman. Ngunit dahil puno ng galak ang lahat, pinilit ng mga tao na huwag pansinin ang kakaibang kilos ng mga panauhing iyon.
Sa kabila ng musika at tawanan, may ilan pa ring nakakaramdam ng malamig na simoy ng hangin kahit tirik ang araw. May mga hayop na tila balisa, ang mga aso ay walang tigil sa pagtahol, at ang mga manok ay nag-aalburuto sa kanilang mga kulungan. Ngunit para kay Kapitan, lahat ng ito ay mga simpleng pangyayari lamang. Wala siyang pakialam sa mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang. Ngayong gabi, wika ni Kapitan habang nakatayo sa entablado, ipagdiwang natin ang buhay, ang pagkakaisa, at ang ating baryo. Sabay hiyawan ang lahat. Ngunit sa likod ng kasayahan, may mga matang nanonood, gutom, at nag-aabang ng pagkakataong umatake. Pagsapit ng hapon, mas lalo pang dumami ang dumalo sa handaan ni Kapitan. Ang mga kabataan ay nagsasayawan sa harap ng entablado, ang mga matatanda ay nag-iinuman sa gilid habang nagtatawanan, at ang mga kababaihan na may patuloy sa pag-aasikaso ng pagkain. Ang baryo ay punong-puno ng ingay at halakhakan. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, hindi mapigilang mapansin ng ilan ang kakaibang presensya ng mga panauhing dumating na hindi pamilyar sa karamihan. Sila'y isang grupo na nakasuot ng mga damit na tila masyadong formal para sa baryo. Ang kanilang mga kasuotan ay mamahalin, barong nayari sa pinong tela, mga barot saya na makintab, at mga alahas na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng marangya nilang anyo, may kakaiba sa kanilang aura, malamig, tahimik, at tila laging nakamasid. Siya ang unang lumapit sa kanila, si Kapitan mismo. Mabuhay kayo at salamat sa pagdalo, magiliw niyang bati. Ang pinakamatanda sa grupo, isang matangkad na lalaki na may maputlang balat at matalim na titig, ay bahagyang humiti at nagsabi, "Narinig namin ang tungkol sa inyong kapistahan, Kapitan. Marangal para sa amin na makasama sa napakahalagang okasyong ito." Ngunit nang sila ay humiti, may ilang nakapaligid na kabataan ang biglang natigilan. Sa kislap ng kanilang mga ngipin, may nakita silang tila kakaibang kintab, parang matutulis at mahahaba ang mga pangil. Napakunot ang noo ng mga bata, ngunit mabilis ding nagkatinginan at nagbulungan. Baka nananaginip lang tayo, bulong ng isa, o baka mali lang ang tingin natin. Habang nagpatuloy ang kasayahan, unti-unti namang lumalapit ang mga estranghero sa hapag ng pagkain. Ang mga tao ay nag-aalok sa kanila ng litson, kaldereta, at iba't ibang ulam. Ngunit kapansin-pansin ang kanilang kilos. Ang isa sa mga babae, imbes na kumuha ng karne, ay tila mas interesado sa dugo na tumulo mula sa litson. Tahimik niyang dinampot ang isang tasa at doon ipinapatak ang dugo bago ito tinunggan na parabang alak. Hindi iyon napansin ng karamihan, ngunit may ilang nakakita at halos mabilaukan sa gulat. "Ano ba yon?" bulong ng isang lalaki sa kanyang asawa. Ngunit tinapik lamang siya ng babae at sinabing, "Huwag kang maingay. Baka mapahiya tayo." Samantala, ang mga aso na nakatali sa malapit ay walang tigil sa pagtahol at pagngalngal. Ang iba'y pilit na kumakawala sa kanilang tali, tila gustong salakayin ang mga panauhing iyon. Ang mga manok naman ay nagliparan kahit gabi pa ay hindi pa sumasapit. Ngunit sa dami ng tao at ingay, hindi na ito masyadong nabigyang pansin. May isa pang kakaibang insidente. Si Lola Mercedes, ang matandang laging nagkukwento tungkol sa mga aswang, ay dumaan malapit sa grupo ng mga estranghero. Habang nakatitig siya sa kanila, napansin niya na ang kanilang mga mata ay kakaiba, kulay pula na kumikislap kapag nadadapuan ng liwanag ng lampara. Napahinto siya at napabulong ng dasal. "Santa Maria, protektahan mo kami." Ngunit nang mapansin siya ng isa sa kanila, mabilis na nagbago ang kulay ng mga mata, naging itim na normal na para bang walang kakaiba. Lumapit ang anak ni Kapitan, si Victor, sa kanyang ama at ibinulong, "Ama, parang kakaiba ang mga taong iyon. Hindi ko sila nakikilala at parang hindi sila taga rito." Ngunit pumiti lamang si Kapitan at sinabing, "Baka guni-guni mo lang. Hayaan mo sila, mas maganda nang dumadalo ang mga panauhing hindi natin kilala, senyales iyon na tinitingala nila ang ating baryo." Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang pari ng baryo, si Padre Ernesto, ay tahimik na nagmamasid. Mapapansin na hindi niya iniiwan ang rosaryo sa kanyang kamay at panay ang dasal niya sa sarili. Napansin niya na tuwing lalapit siya sa mga estranghero, bahagyang lumalayo ang mga ito na para bang iniiwasan ang kanyang presensya. Sa kanyang isipan, lalong lumakas ang kutob na may kakaiba sa mga panauhing iyon. Sa kalagitnaan ng kainan, may batang babae na si Clara ang nahulog ang kutsara sa ilalim ng mesa.
Nang siya iyumuko upang damputin ito, nakita niya ang mga paa ng isa sa mga estranghero. Hindi ito mukhang normal, mahahaba, parang kuko ng hayop at tila nakalabas ang matutulis na kuko. Natigilan siya, napaatras, at halos mapasigaw. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang natapik siya ng kanyang ina at sinabihang, "Ano bang ginagawa mo dyan? Huwag kang bastos." Napatingin si Clara sa estranghero, ngunit mumiti lamang ito ng malamig, na para bang walang nangyari. Habang patuloy ang tugtugan at sayawan, may ilang kabataan na pumunta sa likuran ng plaza upang maglaro ng taguan. Ngunit sa kanilang paglalaro, may isa sa kanila ang nakakita ng isang babae mula sa grupo ng mga estranghero na nakatayo sa madilim na bahagi ng bakod. Ang babae nakatingin lamang, hindi kumikilos at tila hindi humihinga. Nang biglang sulyapan siya, nagulat ang bata dahil ang mata nito'y nagdilim at bahagyang bumuka ang bibig na nagpapakita ng matutulis na ngipin. Nagmamadaling bumalik ang bata sa grupo at hindi na muling nagsalita. Sa mga oras na iyon, tila walang nakapapansin maliban sa ilang tao na may matalas na pakiramdam. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kasiyahan, may isang hindi maipaliwanag na takot na unti-unting bumabalot sa ilang puso. Parang may nagbabantang mangyari. Parang ang mismong handaan ay unti-unting nagiging bitag. Habang nagsisimula ang gabi at ang buwan ay unti-unting sumisilip, lalong lumamig ang simoy ng hangin. Ang mga panauhing estranghero ay hindi man lang nagpakita ng pagod. Bagkus, lalo silang tila nabubuhay at nagiging masigla habang lumalalim ang gabi. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga ngiti ay mas nagiging nakakatindig balahibo. Pagsapit ng dapit hapon, mas lalo pang uminit ang kasayahan sa baryo. Ang buong plaza ay napuno ng tao, mga bisita, kabarangay, kamag-anak, at mga bagong mukhang hindi kilala ng lahat. Ang banda ay nagsimula ng tumugtog ng mga masisiglang awitin, habang ang mga kabataan ay nagsasayawan sa harap ng entablado. Ang mga matatanda na may masayang nagkukwentuhan, may ilan pang nagsisigawan habang nag-iinuman. Para bang ang baryo ay nagmistulang isang malaking piyesta na hindi pa nila naranasan sa matagal na panahon. Sa gitna ng saya, lumapit si Kapitan Don Agustin sa entablado. Hawak ang mikropono at may ngiting abot tainga, nagsalita siya sa kanyang mga kababaryo. "Mga minamahal kong kabarangay, mga kaibigan at panauhin, ako'y labis na nagagalak na kayo'y narito upang makiisa sa aking kaarawan. Higit pa sa aking kaarawan, ito'y isang pasasalamat sa Diyos at sa ating bayan na patuloy na nagkakaisa. Kaya ngayong gabi, magsaya tayo at kalimutan muna ang lahat ng problema." Sabay hiyawan ang lahat at nagsipagpalakpakan. Tumugtog muli ang banda at ang mga tao'y nagsimula na namang magsayawan. Ang halakhak at tawanan ay umalinggaw sa paligid. Ngunit habang patuloy ang kasiyahan, unti-unti namang may mga hindi pangkaraniwang bagay na nagaganap. Una, ang simoy ng hangin. Sa kabila ng init ng tag-araw, biglang nagdulot ng kakaibang lamig ang ihip ng hangin. Parang malamig na dampi mula sa kabundukan ang pumapaloob sa baryo, nakakapangilabot at nakakakilabot. May ilan na napayakap sa kanilang sarili at nagsabing, "Bakit parang ang lamig? Dapat mainit pa." Ngunit hindi na nila binigyan ng malaking pansin. Ikalawa, ang mga alagang hayop. Ang mga aso sa paligid ng baryo ay walang tigil sa pagtahol, nakatingin sa iisang direksyon, doon sa bandang dulo kung saan nakaupo ang mga panauhing estranghero. Ang mga manok ay tila nagwawala, nagkukumpulan at lumilipad kahit gabi pa lang ang paparating. May isang kabayo pa nga na nakatali sa poste ang biglang naghabol ng hininga at nagwawala na parang may nakikita itong hindi kayang makita ng tao. Ikatlo, ang mga tao mismo. May ilang bisitang nagsisimulang makaramdam ng hilo at panghihina. May isang dalaga na biglang nawala ng malay habang nagsasayaw. Nang lapitan siya ng kanyang mga kaibigan, nakita nilang malamig na malamig ang kanyang balat, kahit hindi naman siya maisakit kanina. Kaagad siyang dinala sa tabi at binuhusan ng tubig, saka lamang siya nagkamalay, ngunit nanginginig pa rin. Hindi nakalampas ang mga pangyayaring ito kay Padre Ernesto. Mula sa isang tabi, tahimik siyang nakamasid at panay ang dasal habang hawak ang kanyang rosaryo. Nakita niya kung paanong tuwing mapapadako ang tingin niya sa mga estranghero, bigla silang nag-iiba ng kilos, lumalayo, umiwas ng tingin, o kaya inaninigas na parang may nararamdaman. Lumapit siya kay Kapitan upang bigyan ng babala. "Kapitan," wika niya ng pabulong, "nakakaramdam ako ng kakaiba ngayong gabi."
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero may mga panauhin tayong tila hindi karaniwang tao. Ngunit mumiti lamang si Kapitan, sabay sabing, Padre, huwag po kayong mag-alala. Walang makakapinsala sa atin dito. Tingnan ninyo, napakarami natin. Kahit may masamang balak ang sinuman, hindi sila magtatagumpay. Ngayon, ipagdiwang natin ang buhay. Habang patuloy ang musika, sumayaw ang ilan sa mga panauhing estranghero. Ngunit kakaiba ang kanilang galaw, masyadong maayos, masyadong magaan, at tila hindi natural. Parang lumulutang ang kanilang mga paa sa lupa habang sumasayaw, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang ilan sa mga kabataan ay napatingin at nagbulungan, parang hindi sila tao. Nakakatakot. Samantala, may isang batang lalaki na si Diego ang naglaro malapit sa kusina kung saan niluluto ang iba pang pagkain. Habang naglalaro, bigla siyang napahinto nang makarinig ng kakaibang tunog, isang mahinang ungol na parang hayop. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang sulok, at laking gulat niya nang masilip ang isa sa mga estranghero na nakayuko sa ibabaw ng isang lalaking kusinero. Ang bibig nito'y nakadikit sa liig ng kusinero at may makikitang bakas ng dugo. Natulala si Diego at hindi makapagsalita. Nang mapansin siya ng estranghero, mabilis nitong binura ang dugo sa labi at mumiti ng malamig. Dede, huwag kang maingay, bulong nito. Mabilis na tumakbo si Diego pauwi at hindi na nagsalita kahit kanino. Habang lumalalim ang gabi, mas dumadami ang mga senyales. May isang matandang babae na nagsabing may nakita siyang anino na dumaan sa bubungan ng bahay kahit wala namang tao roon. May isa pang lalaki ang nagsabing parang may nakadampot sa kanya mula sa likod, ngunit nang lingunin niya, wala namang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin huminto ang kasayahan. Si Kapitan ay masayang nagbigay ng huling pananalita bago ang kainan sa gabi. Mga kababayan, wika niya, ngayon, ipagdiwang natin hindi lamang ang aking buhay kundi ang ating pagkakaisa. Kumain, magsaya at magpasalamat. Sabay hiyawan muli ang lahat. Ngunit sa likod ng masayang hiyawan, hindi nila alam na ang mga panauhing kanilang pinatuloy ay unti-unti nang nagiging malakas habang lumalalim ang gabi. Ang kanilang mga matay kumikislap, ang kanilang mga ngiti ay nagiging mas mapanganib, at ang kanilang mga katawan ay tila sabik na sabik sa isang bagay. At sa sandaling iyon, dumapo ang isang kakaibang katahimikan. Ang banda ay huminto saglit dahil biglang nag-brownout ang buong baryo. Lahat ay napasigaw sa gulat, ngunit matapos ang ilang segundo, muling nag-ingay ang mga tao upang takpan ang kanilang kaba. Ngunit hindi nila alam, iyon na ang simula ng mas malaking panganib na paparating. Ang gabi ay nagiging mas malamig. Ang buwan ay nagsimulang umakyat sa kalangitan, maliwanag at bilog na bilog. At habang ang liwanag nito'y tumatama sa mga estranghero, lalo silang nagiging kakaiba, parang mas lalong nagiging buhay at sabik. At doon nagsimula ang tunay na pagbabanta sa handaang dapat sana ipuno ng tuwa. Nang mag-brownout sa gitna ng kasayahan, agad na sumigaw ang mga tao. Ang dating masiglang banda ay biglang natigilan, at ang mga bata ay nagsipagtakbuhan patungo sa kanilang mga magulang. Tanging liwanag ng buwan at mga kandilang agad sinindihan ang nagsilbing ilaw sa buong baryo. Walang dapat ipangamba, sigaw ni Kapitan Don Agustin mula sa entablado, hawak ang lamparang digas. Sandali lang at maibabalik din ang kuryente. Magpatuloy tayo sa ating selebrasyon. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit ramdam na ramdam ang kaba ng karamihan. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, biglang narinig ang nakakakilabot na hiyaw mula sa kusina. Ang sigaw ay malakas at puno ng sakit, na para bang maihinihila palabas na kaluluwa. Mabilis na tumakbo ang ilang kalalakihan upang tingnan, ngunit nang kanilang buksan ang pinto, halos mabitawan nila ang dala nilang lampara. Sa sahig ay nakabulagta ang isa sa mga kusinero. Punit-punit ang kanyang damit, at sa kanyang liig ay may dalawang malalalim na sugat na patuloy na dumudugo. Katabi niya, may mga bakas ng kuko sa mesa at sahig, tila ba may mabangis na hayop ang umatake. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay wala ang isa pang alilang tumutulong sa kusina, bigla itong naglaho na para bang hinila papalayo. Diyos ko, sigaw ni Mang Isko. Hindi ito gawa ng tao. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ang dating tawanan at halakhakan ay napalitan ng iyakan at sigawan. Ang mga inay agad na kinarga ang kanilang mga anak, habang ang iba na nagsitakbuhan papalayo sa plaza. Ngunit pinigilan sila ni Kapitan. Huwag kayong maghiwa-hiwalay.
Mas ligtas tayo kung sama-sama. Kung lalayo kayo, mas madali kayong magiging biktima. Habang nagkakagulo, isang dalaga ang tumili mula sa gilid ng plaza. May nakita akong anino. Doon sa puno ng mangga. Napalingon ang lahat, at sa liwanag ng buwan, isang kakaibang nilalang ang tumambad sa kanilang paningin. Ito'y nakabitin sa sanga, mahaba ang mga kuko, at kumikislap ang pulang mata. Nang makita ng mga tao, bigla itong naglaho, para bang tinangay ng hangin. Sa gitna ng takot, muling lumitaw ang mga estrangherong panauhin. Ngunit hindi na sila katulad ng kanina. Ang kanilang mga matay pula at kumikislap, ang kanilang mga ngiti ay nagpakita ng matutulis na pangil, at ang kanilang mga kuko'y humaba na tila mga patalim. Ang kanilang balat ay lalong pumuti, halos kulay abo, at ang kanilang mga katawan ay gumalaw na parang mga mababangis na hayop. Mga aswang sila, sigaw ng isa sa mga matatanda. At doon nagsimula ang tunay na kaguluhan. Isa sa mga aswang ang biglang sumugod sa isang grupo ng mga kalalakihang maihawak na lampara. Mabilis nitong tinilapon ang isa gamit ang malakas na braso, at ang lalaki tumilapon na parang basahan sa kabilang dulo. Ang isa pa na may kinagat sa braso bago pa nakatakbo. Ang dugo'y pumuslit at agad na sinimot ng halimaw ang sugat. Takbo, sigaw ng mga tao. Ang buong baryo ay nagmistulang impyerno ng sigawan at iyakan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, hinahanap ang kanilang mga magulang. Ang mga ina ay naglulupasay sa takot habang pilit na itinatago ang kanilang mga anak sa ilalim ng mesa o sa likod ng mga upuan. Ngunit hindi lahat ay nagpasakop sa takot. Ang ilang matatapang na lalaki ay mabilis na kumuha ng mga itak at sibat. Ipagtanggol natin ang ating baryo, sigaw ni Victor, anak ni Kapitan. Hindi tayo pwedeng basta nalang lamunin ang takot. Nagtipon ang ilang kalalakihan at sabay-sabay nilang hinarap ang isa sa mga aswang. Tumilapon ang mga saksak ng itak at sibat, ngunit sa sobrang bilis ng nilalang, tila ba wala itong tama. Nakakailag ito, at sa isang iglap, isa sa kanila inahulog na mailaslas sa dibdib. Ngunit nang hampasin ng isa si aswang gamit ang sibat na may bawang sa dulo, napasigaw ito at umatras, halos masunog ang balat kung saan tumama ang bawang. Nakakatakot sila sa bawang, sigaw ng isang matanda. Kunin ninyo ang mga bawang sa kusina. Samantala, si Padre Ernesto ay hindi tumigil sa pagdarasal. Itinaas niya ang kanyang krus at buong lakas na sumigaw, sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo. Nang idikit niya ang krus sa isa sa mga aswang, agad itong napaatras, humihiyaw na tila nasusunog. Ngunit sa kabila nito, mas lalo pa silang nagangalit at naghanap ng mas mahihina, mga kababaihan at bata. Sa gitna ng kaguluhan, si Diego, ang batang nakakita kanina sa kusina, ay nagtangkang itago ang kanyang nakababatang kapatid sa ilalim ng mesa. Ngunit biglang lumitaw ang isang aswang sa kanilang harapan. Ang kanyang bibig ay nakanganga, naglalaway at handang sumunggab. Niyakap ni Diego ang kanyang kapatid, at sa mismong sandali bago siya makagat, isang matandang babae, si Lola Mercedes, ang biglang humampas ng buntot pagisa nilalang. Napaatras ang aswang, humihiyaw sa sakit. Hindi kayo magtatagumpay, sigaw ni Lola. Matagal na kaming handa. Inilabas niya mula sa kanyang bayong ang mga bote ng langis na may bawang at asin, at agad niyang ikinalat ito sa paligid. Ang ilan sa mga tao'y humabol sa kanya upang magtulong. Ngunit kahit may kaunting laban, malinaw na ang baryo ay nasa bingit ng kapahamakan. Sa bawat sulok ng plaza, may mga taong nahuhulog, nasusugatan at nawawala. Ang mga aswang ay parang gutom na gutom, at ang kanilang lakas ay tila lumalakas pa habang lumalalim ang gabi. Si Kapitan Don Agustin, sa kabila ng kanyang edad, ay humawak na matalim na sibat. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga kababaryo at sumigaw, "Mga kababayan, hindi tayo basta-bastang titiklo. Kung ito na ang ating huling gabi, lumaban tayo para sa ating baryo, para sa ating pamilya." Ang kanyang tinig ay nagbigay ng lakas ng loob sa lahat. Ang mga tao'y muling nagtipon, dala ang mga itak, sibat, at kung ano-ano pang bagay na maaari nilang gawing sandata. Ang ilan ay nagsabit ng bawang sa kanilang liig, habang ang iba'y kumuha ng mga rosaryo at krus. Ngunit sa gitna ng lahat, isang nakakakilabot na sigaw ang muling umalingaw-ngaw. Sa malayo, mula sa kakahuyan, may paparating pang mas marami. At sa liwanag ng buwan, makikita ang mga anino ng mga nilalang na lumilipad at gumagapang, papalapit sa baryo. At doon nila napagtanto, ang kanilang kalaban ay hindi iisa,
hindi 7, kundi mas marami pa. Habang lalong nagkakagulo sa plaza, biglang tumigil ang musika, at ang mga sigawan ng tao ay tila natakpan ng isang nakapangingilabot na halakhak. Ito ay nagmula mismo sa grupo ng mga estrangherong panauhin na kanina patahimik, ngunit ngayon ay nagsisimula ng ipakita ang kanilang tunay na anyo. Sa harap ng lahat, ang pinakamatandang lalaki sa kanila, matangkad, maputla, at may matalim na mga mata, ay dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng entablado. Habang lumalakad, nagbago ang kanyang anyo, ang balat niya ay nagmistulang kulay abo, ang kanyang mga kuko'y humaba, at ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na pangil. Ang mga tao'y napasigaw at nagsitakbuhan, ngunit ang ilan ay napatulala sa takot. Mga mamamayan ng baryong ito, nagsimulang magsalita ang matandang aswang. Ang kanyang tinig ay paos ngunit malakas, umaalingaw-ngaw sa paligid. Sa napakahabang panahon, kayo'y aming minamasdan mula sa malayo. Ngayon, sa ilalim ng bilog na buwan, dumating na ang aming pagkakataon. Ang dugo at laman ninyo ang aming handog ngayong gabi. Sabay sa kanyang pagsasalita, isa-isa ring nagbago ng anyo ang kanyang mga kasama. Ang mga babaeng nakabarot saya ay naglabas ng kanilang mahahabang dila, kumikislap sa liwanag ng buwan na parabang sabik na sabik sa dugo. Ang dalawang binatang kasama nila ay nagiging parang mabangis na aso, gumagapang, naglalaway, at ang kanilang mga mata ay nag-apoy sa pula. Diyos ko, mga aswang nga sila, sigaw ng isang babae habang yayakap ang kanyang anak. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga halimaw. Ang isa sa kanila ay sumugod sa isang grupo ng kabataan. Isang matulis na kuko ang dumaplis sa balikat ng isang binata, dahilan upang bumuhos ang dugo. Walang alinlangan, agad itong dinilaan ng isa sa mga babaeng aswang, na tila lasang alak na matagal na niyang inaasam. Ang sigaw ng binatay umalingaw-ngaw, dahilan upang magtakbuhan ang kanyang mga kaibigan. Mga mamamatay tao kayo, sigaw ni Victor, anak ni Kapitan, habang hawak ang kanyang itak. Mabilis siyang sumugod, at sa isang iglap ay tinaga niya ang isa sa mga aswang. Ngunit sa halip na mamatay, naghilom agad ang sugat nito. Tumawa lamang ang nilalang at humarap sa kanya. Walang silbi ang inyong sandata laban sa amin maliban kung may taglay itong sagrado. Doon naalala ng mga tao ang sinabi ng mga matatanda, ang bawang, ang asin, at ang dasal lamang ang tunay na nakakapanakit sa mga aswang. Agad na nagtakbuhan ang ilan papunta sa kusina upang kumuha ng mga bawang at asin. Ang iba'y tumakbo sa simbahan upang kumuha ng mga kandila at krus. Sa gitna ng kaguluhan, si Padre Ernesto ay nanatiling matatag. Hawak ang kanyang malaking krus, sumigaw siya ng malakas, sa ngalan ng Diyos, itinataboy ko kayo. Nang itutok niya ang krus sa isa sa mga aswang, agad itong umatras, humahagulgol na parang sinusunog. Ngunit sa halip na lahat sila'y mataboy, lalo pa silang nagngangalit. Hindi ninyo kami mapipigilan, sigaw ng pinakamatandang aswang. Sa gabi ng inyong kasayahan, sa araw ng inyong kaarawan, ito'y magiging huling piyesta ninyo. Muling sumugod ang mga aswang. Sa bawat sulok ng plaza ay may sigawan, isang babae ang hinila palabas ng mesa at hindi na nakita, isang bata ang muntik ng lamunin kung hindi lamang nasaklolohan ng kanyang ama. At may mga kabataang sugatan na pilit na hinihila palayo ng kanilang mga kaibigan. Ngunit higit na nakakagimbal ang natuklasan ng lahat. Habang patuloy ang laban, isang matandang lalaki ang biglang lumapit sa gitna, si Mang Ruben, isang kabarangay na kilala sa pagiging malapit kay Kapitan. Sa halip na lumaban, siya ay lumapit sa mga aswang at yumukod. Patawad, Kapitan, wika niya, nanginginig ang boses ngunit may kakaibang ngiti. Ako ang nag-anyaya sa kanila. Ako ang nagbigay daan. Nabigla ang lahat. Mang Ruben? Ikaw? Bakit? Sigaw ni Victor. Mumisi ang matanda at tumingin sa pinakamatandang aswang. Ako'y nagkasundo sa kanila. Kapalit ng aking buhay at yaman, ako'y hindi nila gagalawin. Kaya sila'y nandito ngayon. Ang mga tao'y napaiyak at napahiyaw sa galit. Ang pagtitiwala nila sa isang kabarangay ay biglang nagwasak sa kanilang pagkakaisa. Ngunit bago pa man makalapit si Kapitan kay Mang Ruben, isa sa mga aswang ang agad na sumunggab sa kanya at kinagat siya sa leeg. Hindi sigaw ng mga tao. Ngunit huli na. Ang dugo ni Mang Ruben ay umagos at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Wala nang silbi sa amin ang iyong pangako, bulong ng aswang, bago niya tuluyang nilapa ang matanda.
Nang makita ito ni Kapitan, nag-apoy ang kanyang galit. Mga hayop! Hindi ninyo madudungisan ang aking baryo. Sigaw niya habang hawak ang sibat. Sa kanyang edad, mahina na siya, ngunit ang kanyang tapang ay mas malakas kaysa sa lahat. Mabilis siyang sumugod at inundayan ng sibat ang isa sa mga aswang. Tumama ito sa dibdib at dahil may balot na bawang at asin ang dulo, nagsisigaw ang nilalang, nagsisiliparan ang mga apoy sa balat nito hanggang ito'y bumagsak at nagkikisay. Mga kababayan, ganito natin sila lalabanan, sigaw ni Kapitan. Sa inspirasyon ng kanilang pinuno, muling nagtipon ang mga tao. Ang mga kalalakihan ay humawak ng mga sibat na may bawang, ang mga kababaihan ay naghagis ng asin at naglagay ng mga kandila sa paligid, at ang mga batay tinago sa isang ligtas na bahagi. Ang laban ay naging mas matindi, sigawan, iyakan, dugo, at halakhakan ng mga aswang ang naghalo sa madilim na gabi. Ngunit sa kabila ng tapang ng mga tao, malinaw na mas marami pa ring aswang kaysa sa kanila. Sa kakahuyan, may mga aninong patuloy na dumarating. Ang mga nilalang ay tila walang katapusan, at bawat oras ay mas lumalakas sila. Nagmistulang impyerno ang plaza ng baryo. Ang dating masayang kapistahan na puno ng halakhak at musika ay napalitan ng iyakan, sigawan, at alingaw ng matatalim na kuko ng mga aswang. Ang mga ilaw ng kandila at sulo lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid, habang ang hangin ay mabigat at amoy dugo. Mga kababayan, huwag kayong maghiwa-hiwalay, malakas na sigaw ni Kapitan habang nakataas ang sibat na may balot ng bawang at asin. Kahit sugatan na ang kanyang braso, hindi siya nagpapakita ng takot. Sa halip, siya'y nagsilbing ilaw ng pag-asa sa mga taong halos mawalan na ng lakas ng loob. Mabilis na sumugod ang isang babaeng aswang kay Kapitan, ang dila nito'y umabot ng mahigit 2 dangkal, handang sumaksak sa kanyang dibdib. Ngunit maagap si Victor, anak ni Kapitan. Hawak ang isang itak na pinahira ng durog na bawang, kanyang tinaga ang dila ng nilalang. Ang halimaw ay nagsisigaw, humahagulgol at nagkikisay habang lumalayo. Ganito lang sila, ama. Huwag tayong susuko, sigaw ni Victor. Sa kabilang banda ng plaza, si Padre Ernesto ay hindi tumigil sa kanyang panalangin. Nakataas ang krus, binabasa niya ang mga dasal ng malakas, dahilan upang manghina ang ilang aswang. Ang ilan ay napapaatras, at tila natutuyo ang kanilang balat kapag natatamaan ng sagradong salita. Subalit sa bawat aswang na umaatras, may panibagong dumarating mula sa kakahuyan. Padre, hindi sapat ang dasal. Mas marami pa silang paparating, sigaw ng isang lalaki habang hinihila ang kanyang sugatang kapatid. Samantala, sa gilid ng entablado, lumitaw ang isang matandang albularyo mula sa baryo, si Lola Apungkora. Siya ay matagal nang kilala bilang manggagamot ng mga sugat at karamdaman, ngunit ngayon ay hawak niya ang isang bote ng langis na hinaluan ng banal na dasal at pinagpala ng mga orasyon. Magsipaglapit kayo, sigaw ni Lola Cora. Basain ninyo ng langis ang inyong mga sandata, ilagay ninyo sa dulo ng sibat ang asin at bawang. Hindi sila tatagal kung magtutulungan tayo. Mabilis na lumapit ang mga lalaki, ibinuhos ang langis sa kanilang itak, sibat at kahit sa mga kahoy na pamalo. Ang mga kababaihan naman ay nagbuhos ng asin sa paligid ng plaza, bumuo ng bilog na parang proteksyon. Ang mga bata ay itinago sa gitna, pinapalibutan ng matatapang na kalalakihan. Ngunit hindi nagtagal, may isa na namang umatungal. Isang napakalaking aswang, halos kasing laki ng kalabaw, ang dumating mula sa likuran ng entablado. Ang balat nito'y makapal, ang mga matay kumikislap sa pula, at ang mga kuko'y tila bakal. Sa isang iglap, winasak nito ang isa sa mga baryong dingding ng plaza at naglabas ng halakhak. Mga walang kwentang tao. Ang mga dasal ninyo ay hindi sapat para pigilan ako. Agad sumugod ang 3 kalalakihan at tinaga ito. Ngunit sa bawat sugat, agad itong naghihilom. Isa sa kanila ang nasunggaban at itinapon sa ere, bumagsak sa lupa at hindi na nakabangon. Ang isa na may nasakmal at hinigop ang dugo. Ang sigaw ng kanyang pamilya ay dumagundong, ngunit walang nagawa kundi ang panoorin ang paglapastangan ng halimaw. Hindi pwede. Hindi tayo papayag na isa-isahin nila tayo, sigaw ni Kapitan. Mabilis siyang sumugod, itinuhog ang sibat sa dibdib ng dambuhalang aswang. Ngunit hindi ito tumagos. Tumawa lang ang nilalang at hinampas siya ng malakas, dahilan upang siya ay bumagsak at umubo ng dugo.
Zizdi, sigaw ni Victor habang sinasalo ang kanyang ama. Huwag kang bibitaw. Habang nangyayari ito, muling tumayo si Lola Cora. Mabilis siyang naglatag ng pulang tela sa lupa, pinahira ng langis, at nagsindi ng kandila. Habang sinasabayan ng dasal, ang paligid ay biglang kumidlat at umalinggaw ang malakas na hangin. Mga kababayan, itaboy ninyo sila papasok sa bilog na ito. Dito sila masusunog, utos niya. Nagtipon-tipon ang mga tao, gamit ang sibat at itak, pilit na itinutulak ang mga aswang papunta sa bilog na mailangis at kandila. Isa-isa, nang madikitan ng apoy, nagsisigaw ang mga halimaw, ang kanilang balat ay nagbibitak at lumalabas ang usok. Ang ilan ay nagmistulang abo sa lupa. Ngunit hindi lahat ay nadala sa apoy. Ang pinakamatandang aswang, ang pinuno nila ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at sa isang sigaw, tila tinawag niya ang iba pang nilalang mula sa kagubatan. Ang buong baryo ay napuno ng mga anino na dumarating. Hindi tayo tatagal kung ganito kadami sila, bulong ng isa sa mga lalaki habang nanginginig. Masasawi tayong lahat, ngunit hindi sumuko si Kapitan kahit sugatan. Mga kababayan, kung ito ang ating huling gabi, ilaban natin ito hanggang sa huling patak ng ating dugo. Hindi nila kailanman madudungisan ang ating dangal. Sa kanyang sigaw, muling lumakas ang loob ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon, ang kanilang mga bisig ay humawak ng mas mahigpit sa sandata, at sabay-sabay silang sumugod. Ang tunog ng bakal na sumasalpok sa matatalim na kuko, ang hiyawan ng mga babae, ang iyakan ng mga bata, at ang sigawan ng mga sugatan ay naghalo sa hangin. Sa gitna ng labanan, ang ilang kabataan ay natutong lumaban. Ang isang binatilyo ay nagbuhos ng asin sa mukha ng isang aswang, dahilan upang ito'y masunog at magwala. Ang isang dalagita na may mabilis na nagtapon ng kandila sa isa pang halimaw, at ito'y biglang nagliyab. Hindi tayo nag-iisa. Nasa atin ang ating Diyos at ating tapang, muling sigaw ni Padre Ernesto habang patuloy sa dasal. Habang papatindi ng papatindi ang laban, kitang-kita na ang baryo ay halos magiba na. Ang mga kubo'y nagiba, ang mga mesa't upuan ng handaan ay wasak, at ang musika na dapat sana ialay sa kaarawan ni Kapitan ay tuluyan ng napalitan ng alinggaw ng bangungot. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang tanong ang bumangon sa lahat, hanggang kailan sila tatagal laban sa mga halimaw na tila walang katapusan? At sino ang handang mag-alay ng buhay upang matapos ang lahat ng ito? Habang patuloy ang nakamamatay na bakbakan, unti-unti nang naubos ang lakas ng mga tao sa baryo. Ang ilan ay sugatan at halos hindi na makatayo, ang iba na may nanginginig sa takot habang hawak ang kanilang sandata na duguan na. Ang apoy mula sa mga kandilang inilatag ni Lola Cora ay nagiging huling depensa nila laban sa mga halimaw, subalit ang dami ng aswang ay tila wala ng katapusan. Ang dambuhalang pinuno ng mga aswang ay muling umatungal, at ang boses nito ay kumulog sa buong baryo. Wala kayong laban. Sa oras na ito, luluhod ang inyong baryo sa harap ng aming kapangyarihan. Wala nang makapipigil sa amin. Nang bigkasin ng halimaw ang mga salitang iyon, napansin ni Victor na may isang lalaking kababaryo nila na tila kakaiba ang kilos. Nakasuot ito ng barong, at mula pa sa simula ng handaan ay tahimik lamang, halos hindi nakikihalubilo. Ngunit ngayon, habang nagkakagulo, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa madilim na sulok. Dahan-dahan itong lumapit sa pinunong aswang, at sa lahat ng ikinagulat, umiti ito sa halimaw. Si Mang Ernesto, isa sa matagal ng katiwala ni Kapitan, ay lumantad at nagsabi, "Pinuno, tinupad ko na ang aking pangako. Nadala ko kayo rito. Ang kapalit, bigyan ninyo ako ng kayamanang hindi matatapos kahit kailanman." Nagulat si Kapitan at ang lahat ng nakarinig. "Mang Ernesto, ikaw ang traidor. Ikaw ang nag-anyaya sa kanila rito," galit na sigaw ni Victor habang halos mawala ng boses. Tumawa si Mang Ernesto, "Anong silbi ng katapatan kung habang buhay kang mahirap? Sa inyo, ako'y alipin lamang. Pero sa kanila ako'y magiging hari." Ang mga tao'y naggitngit at halos sugurin siya, ngunit agad siyang pitrotektahan ng mga aswang. Ang pinuno naman ay tumawa ng malakas. "Magaling, Ernesto. Ngunit hindi ka magiging hari. Ikaw ay magiging aming alipin habang buhay. Wala kang kalayaan." Nanlaki ang mga mata ni Mang Ernesto, tila hindi niya inaasahan ang kapalit. Ngunit huli na ang lahat.
Hinablot siya ng halimaw at sa harap ng lahat ay sinakmal ang kanyang leg. Sa isang iglap, bumagsak siyang wala ng buhay habang ang dugo'y umagos sa lupa. Yan ang kabayaran ng pagtataksil, malamig na sabi ni Kapitan habang pinipilit bumangon. Kahit sugatan, ang kanyang tinig ay nagbigay lakas sa kanyang mga kababaryo. Subalit alam nilang lahat, mahirap nang tumagal. Ang mga aswang ay lalo pang lumalakas, at ang apoy na kanilang depensa ay unti-unti nang naupos. Si Lola Cora ay halos mawalan na ng hininga sa sobrang paggamit ng kanyang orasyon. Si Padre Ernesto na mainamumutla at nanginginig, ngunit patuloy pa rin sa pananalangin. Dito na gumawa ng mabigat na desisyon si Kapitan. Hinawakan niya ang balikat ng anak niyang si Victor. Anak, makinig ka. Ikaw na ang bahala sa mga tao. Ilabas mo sila, iligtas mo ang ating baryo. Nagulat si Victor. Ama! Ano nang sinasabi mo? Hindi ka pwedeng maiwan. Ngumiti si Kapitan kahit duguan ang labi. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kung kailangan ng isang buhay para matapos ang lahat ng ito, akin na. Niyakap siya ng anak. Ama, hindi. Hindi ko hahayaang magsakripisyo ka. Ngunit itinulak siya ni Kapitan. Lumapit si Lola Cora at napaluha. Kapitan, alam mo ang ibig sabihin nito. Kung ikaw ang mag-aalay, hindi na magbabalik ang mga ito pero hindi ka na rin makababalik. Tumango si Kapitan. Alam ko, Cora. Ito ang tungkulin ko. Ito ang huling regalo ko sa baryo. Muling umatungal ang pinunong aswang, sabay sabing, isuko ninyo ang inyong pinuno at hindi na kami kukuha ng iba pa. Napatigil ang lahat. Ang mga tao'y nagtinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang iba'y napaiyak, ang iba na mainapayuko. Ngunit muling nagsalita si Kapitan, kung ako ang kapalit ng inyong kaligtasan, tatanggapin ko. Kumuha siya ng sibat na may bawang at asin, at humakbang papunta sa gitna ng plaza. Habang naglalakad, isa-isa siyang niyakap ng mga tao. Ang ilan ay lumuhod, ang iba'y umiiyak habang humahawak sa kanyang kamay. Ang mga batay humagulgol, Kapitan, huwag po. Ngunit hindi siya tumigil. Nang makarating siya sa gitna, hinarap niya ang pinunong aswang. Kung ako ang gusto mo, narito ako. Pero tandaan mo, hindi kailanman magigiba ang tapang ng mga taong bayan na ito. Sumugod ang halimaw, ibinuka ang bibig nito upang sakmalin siya. Ngunit sa huling sandali, isinaksak ni Kapitan ang sibat na mailangis, asin, at bawang sa kanyang sariling dibdib, at sabay itinulak ang sarili papasok sa katawan ng aswang. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang pinuno ng aswang ay sumigaw ng ubod lakas, nagkikisay at dahan-dahang natutunaw sa apoy ng sakripisyo. Ang ibang mga aswang ay nagsisigawan at nagsitakbuhan, ngunit wala nang nakaligtas. Lahat sila ay nagliyab at nagmistulang abo sa lupa. Ngunit si Kapitan, nakahandusay na, wala ng buhay. Nakatitig siya sa langit, may ngiting naiwan sa kanyang labi. Zesty, sigaw ni Victor habang tumatakbo at niyakap ang katawan ng kanyang ama. Bakit mo ako iniwan? Hindi ko kaya nang wala ka. Lumapit si Lola Cora at hinaplos ang balikat ng binata. Anak, ang ama mo ang dahilan kung bakit ligtas tayong lahat ngayon. Siya ang naging panangga. Huwag mong sayangin ang kanyang sakripisyo. Tahimik ang buong baryo. Wala ng aswang. Ngunit ang kapalit ay ang buhay ng pinakaminahal nilang kapitan. At sa ilalim ng liwanag ng muling sumikat na araw, natutunan ng lahat na may mga bayani na handang ibigay ang lahat, kahit ang sariling buhay, para lamang sa kaligtasan ng iba. Pagsapit ng umaga matapos ang madugong labanan, bumalot sa buong baryo ang katahimikan na maihalong lungkot at bigat. Ang hangin ay tila mabigat, parang nagdadalamhati rin sa pagkawala ng kanilang kapitan. Ang mga tao ay nagsama-sama sa gitna ng plaza, kung saan natapos ang lahat, at doon nila makikita ang abo at bakas ng naganap na pakikipaglaban. Sa gitna, naroon ang katawan ni Kapitan Don Agustin, nakahimlay na parang isang sundalong nag-alay ng buhay para sa kanyang bayan. Ang lahat ay nagtipon. Walang naririnig kundi ang mga hikbi ng mga matatanda at iyak ng mga bata. Ang mga kalalakihan ay nakatayo, nakatungo, at pinipilit na huwag lumuha, ngunit baka sa kanilang mga mata ang matinding pangungulila. Ang mga kababaihan naman ay nagdarasal, hawak-hawak ang rosaryo, at hiling na sana ay matahimik ang kaluluwa ng kanilang pinuno.
Lumapit si Victor, ang panganay na anak ni Kapitan, at sa kanyang tinig ay naroon ang bigat ng pamana ng ama. Mga kababayan, huwag nating hayaang mamatay ang kanyang sakripisyo. Ang buhay ng ating kapitan ay alay para sa ating lahat. Ang dugo niyang dumilig sa lupaing ito ay magiging paalala na ang tunay na lider ay hindi lamang namumuno sa panahon ng kasayahan, kundi nakahandang ibuwis ang lahat sa oras ng kagipitan. Humagulgol ang mga tao, ngunit sabay-sabay nilang itinataas ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagsang-ayon. Mabuhay si Kapitan! Mabuhay ang ating bayan! Nagdaos sila ng isang payak, ngunit makabuluhang libing para kay Kapitan. Sa tabi ng simbahan, doon nila siya inilibing, at ang puntod ay nilagyan ng isang simpleng bato na may nakaukit na mga salita. Dito nakahimlay si Don Agustin, kapitan ng bayan, bayani ng baryo. Nag-alay ng buhay laban sa dilim. Mula noon, naging makabuluhan ang bawat selebrasyon sa kanilang baryo. Hindi na nila tinitingnan ang kaarawan ng kanilang kapitan bilang simpleng kasayahan lamang, kundi isang araw ng paggunita at pasasalamat. Tuwing darating ang petsang iyon, lahat ng tao ay nagtitipon upang mag-alay ng dasal, kandila, at awit para sa kanyang alaala. Ngunit higit pa sa mga ritual, ang pinakamatinding pamana ni Kapitan ay ang aral na iniwan niya sa kanilang lahat. Na sa kabila ng takot at panganib, kailangang manatiling nagkakaisa ang isang komunidad. Na ang kasakiman at pagtataksil, tulad ng ginawa ni Mang Ernesto, ay walang patutunguhan kundi kapahamakan. At higit sa lahat, na ang tunay na katapangan ay ang kakayahang magsakripisyo, hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Si Victor, na ngayoy pumalit bilang bagong kapitan, ay pinangatawanan ang pamana ng kanyang ama. Hindi naging madali para sa kanya ang pamumuno, lalo na sa bigat ng alaala ng nangyari. Ngunit sa tuwing nawawalan siya ng pag-asa, naaalala niya ang huling salita ng kanyang ama, ikaw na ang bahala sa mga tao. Iligtas mo ang ating baryo. Iyon ang nagsilbing gabay niya. Mas lalo niyang pinagtibay ang kanilang baryo laban sa mga banta ng dilim. Nagpatayo siya ng mas matibay na simbahan, pinagtibay ang ugnayan ng bawat pamilya, at itinuro sa mga kabataan ang kahalagahan ng tapang at pagkakaisa. Si Lola Cora at Padre Ernesto ay nanatiling katuwang niya, tinutulungan siyang bantayan ang baryo laban sa mga maaaring bumalik na panganib. Paglipas ng panahon, naging alamat ang kwento ng kika-arawan ni Kapitan na dinaluhan ng mga aswang. Ikinukwento ito ng matatanda sa kanilang mga apo sa ilalim ng liwanag ng lampara tuwing gabi. At sa bawat salinlahi, nagiging paalala ito na ang kadiliman ay laging may puwang sa mundo, ngunit kailanman ay hindi nito kayang talunin ang pusong handang magsakripisyo para sa iba. At sa bawat taon na dumarating, sa tuwing maririnig ang pagtunog ng kampana sa baryo, sa araw ng kapistahan ng kanilang kapitan, ang mga tao ay nagtitipon, nagkakaisa, at sabay-sabay na nagdarasal. Hindi lamang bilang alaala sa isang tao, kundi bilang panata na ipagpapatuloy nila ang kanyang ipinaglaban. Sa kanilang mga puso, si Kapitan Don Agustin ay hindi kailanman namatay. Buhay siya sa bawat tahanan, sa bawat kasaysayan, at sa bawat halakhak at dasal ng baryo. Buhay siya sa tapang at pagkakaisa ng kanyang mga kababayan. At sa likod ng lahat ng ito, isa lamang ang malinaw na aral, ang kasamaan ay laging naghahanap ng pagkakataon. Ngunit kung ang komunidad ay nagkakaisa, at may isang pusong handang magsakripisyo, kailanman ay hindi magtatagumpay ang dilim. 2.